Pahayag ni Senator Camille Villar tungkol sa pagkakaisa ng Brave 13 Senators kasi marami ang ninenervyos, kahit ako nangangamba baka biglang may aalis na dalawa sa kanila, edi magbabago ulit ang leadership ng Senado. Kaya lang, ito, pakinggan nyo ang pahayag nitong baguhang senador tungkol sa pagkakaisa ng Brave 18. Sabi niya, sino man sa atin ang kakala sa ating grupo, yung Brave 13, matapos nating makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Ang tinutukoy ni Senator Camille Villar ay ang sakripisyo ni Senator Bato. Napaka-delikado po yung paglabas ni Bato pagpunta sa Senado. Dahil alam niya na meron siyang warrant of arrest. As early as November, nung nagpahayag itong si Boying Rimulya na merong warrant of arrest, na magtago na siya, kinumporma ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, Bato, magtago ka na. At talagang may warrant of arrest ka. Kaya nagtago. Maraming nabigla, ako nabigla, bigla siyang nagpakita sa Senate Session Hall noong May 11. Yung pala, magkakaroon ng botohan para mabago ang leadership sa Senado. So yung pinagdaanan ni Bato, ngayon ko na lang naintindihan, nung in-interview ni Jessica So si Bato, one-on-one interview, naikwento ni Bato na hindi niya inaasahan na may aaresto sa kanya. Kumpiyansa siya. Pagpasok niya sa loob ng Senado, nandun na 10 NBI agents ang naghihintay sa kanya at nilapitan siya kaagad ng 10. 10 yan ha. At hinawakan dito sa balikat at akmang aarestuhin na, pupusasan na siya. Kaya ang ginawa niya, wrestling. Nakawala siya sa paghawak ng NBI agents, then yun na, takbuhan. Habulan. Yun ang sakripisyo. Habang makita natin sa CCTV footage, paakyat si Bato, nadapa. Nasa likod niya, konting ilang pulgada lang ang layo niya sa mga NBI agents na aaresto sa kanya sa tulong ng Diyos. Again, palagi kong sinasabi ito na it's divine intervention, inalaw ng Diyos. God gave Bato the strength, the speed. Sabi nga ni Bato, the fastest run I had in my life. Para hindi lang siya mahuli ng NBI. Hanggang nakarating siya sa session hall. At bumoto, then napatalsik si Soto. Ngayon, nabuo ang Brave 13. May bagong liderato. Yun yung sinasabi ni Camille Villar na sakripisyo ng isa sa atin. Kung may kakalas na isa, sobra pa siya sa Judas. So, with this statement, yung dalawang magkapatid na Villar, sa opinion ko, unmovable na yan. They will stick sa grupo ni Cayetano. Si Senator Pia, ganun din, dahil kapatid niya ang Senate President. Si Senator Loren, sa gitna ng kaliwat ka ng pressure, lalong palaban na yan. Ang bantayan na lang natin itong tatlong
senador na tinatakot, sinasampahan na ng mga kaso. Kaya pagdasal po natin, ako everyday, I'm praying for these brave 13 senators. Excuse me. Na walang mawawala sa grupo nila. Dahil napaka-importante sila yung majority sa Senado para, number one, tuloy-tuloy na ang flood control, yung resumption ng flood control hearing ng Blue Ribbon Committee, tuloy-tuloy ang patas na pagdinig sa impeachment ni BP Sara, tuloy-tuloy ang paggawa nila ng trabaho nila na walang yung hindi sila nahahawakan sa leg. Kasi ang nangyayari ngayon, ang administrasyon gustong hawakan ang leeg ng mga senador. Kasi nga, may plano daw sila na magkakaroon ng extension ng term ng mga congressmen, congresswoman, term ng mga senador para walang basta pigilan nila ang pagiging presidente ni BP Sara. It's all, lahat ng itong nangyari, nakafocus lahat sa election sa 2020. Kung mabago ang liderato ng Senado, baka walang election, o opinion ko lang ito, baka walang election sa 2028 dahil magkakaroon ng charter change, constitutional assembly o convention, baguhin ang konstitusyon para ma-extend ang termino ng mga kongresista. Kaya maraming bumotong kongresista sa impeachment dahil napangakuan sila na ma-extend ang kanilang term. Kaya gusto nila na palitan ang leadership sa Senado. Habang nandyan si SP Cayetano, habang nandyan ang Brave 13, lahat ng plano nila hindi po matutupad. Kaya importante, Brave 13, paluyuhan kung sa Bisaya, let's offer them and prayers to our Almighty God para buo nandyan sila para maprotektahan ang demokrasya sa ating bansa. Pagsampa ng complaint o kaso ng Department of Justice laban kay Senator Jingo Estrada sa opisina ng Ombudsman. Sabi ni Senator Remy, wala na. Itong ginagawa nila, either pinapangakuan ng incentive package ang mga kasapi ng Brave 13 or tinatakot sa mga kaso-kaso. Yung timing sa pagsampa ng DOJ, nakakaduda. Dahil, di ba, kahapon, may kudita daw eh. Gustong-gusto nila, mga kampo ni Soto, na mapatalsik ang grupo ni Soto. So, kailangan nilang makakuha ng mga senador sa Brave 13. Yung dalawang independent, formal nang sumali sa minority kay 11 na. Kailangan pa nilang makakuha ng dalawa sa Brave 13. Ito ang ginawa. According to Senator Amy, pananakot! Grabe! Sinampahan na nila ng reklamo o kaso si Senator Jinggoy. Department of Justice nagsampa ng plunder and graft complaint sa Ombudsman. So ano ito? Makakaapekto ba kay Senator Jingo Estrada? Babaliktad na ba si Senator Jinggoy nang dahil lang sa kasong ito? Ano yung kasabihan natin? Lintik lang ang walang. May makapagsabi sa akin na bakit daw ganon? Bakit lintik lang ang walang ganti? Yung lintik pala yon, ang tinutukoy nun is yung kidlat, lintik. Kasi yung kidlat, hindi mo talaga mapapaghigantian kasi bigla ka na lang
pag natamaan ka ng kidlat, paano mo gantihan yung kidlat? Kaya yon, lintik lang ang walang ganti. Yon ang background ng kasabihan. Ayaw nyong umalis dyan, sige, kasuhan namin kayo. Kaya yung tatlo na yan, tinatakot. Si Senator Escudero, I think, meron ng, hindi ko alam kung nasa Sandigan ba yan o, basta sinasabi ni Boying Rimulya is 35 to 45 lawmakers, including senators, sasampan nila ng kaso sa Sandigan Bayan. Oh. So, yun na. Yung sinasabi ni Senator Amy na pananakot. Yung tatlo na yan ang bantayan natin. Kailangan lang nila ng dalawa. So, ako, sa pag-evaluate ko itong Brave 13, 2 bilyar, hindi na yan babaliktad. Kasi may statement si Camille Villar, bago ko lang nabasa. Sabi niya, pagkatapos ng ginawa ni Senator Bato yung kanyang pag-alay, pagsakripisyo, at mayroon pang kakala sa atin sa Brave 13, ay mas masahol pa siya kay Judas. What a beautiful commitment. Yung ganong statement ng isang bagong senadora. So, ang Villar, hindi na nila kayang takutin ito. Noong una, lumipat yan. From Escudero, nung nagkudatesyo to, lumipat. Kasi tinatakot ata sila sa mga kaso-kaso. But this time, dahil nakasalalay na ang kalagayan ng bansa, lalo na sa flood control, lalo na sa impeachment ni VP Sara, it's high time for the Villar to show their real colors. Gusto nilang tulungan si VP Sara sa kanyang impeachment. Yan ang nakikita ko. At gusto nilang may pagpatuloy ang Blue Ribbon Committee investigation. Kaya hindi na yan babaliktad yung 2 Villar. Lalo na si Senator Pia Cayetano, dahil kapatid niya ang Senate President, hindi niya aalisan ang kanyang kapatid. Ganon din si Senator Loren Legarda, napasubo na siya. Kasi ang anak niya, unstoppable na si Congressman Libiste. Heads on na labanan, korupsyon ng Marcos Jr., nilalabanan niya. At nakita ko ang puso ng isang ina na napakadakila yung adhikain ng anak niya, labanan ang korupsyon. May mga nagsasabi na future president itong si Libiste, and I agree. At nakasalalay ngayon itong mga desisyon ni Senator Loren. Pag maging consistent lang itong mag-ina, nako, huwag na tayong magtaka, balang araw, few years from now, after mga Duterte na magpresidente, let's get ready for a Libiste presidency. And salamat sa isang ina na nagpalaki ng katulad ng Congressman Leandro Legarda Libiste. Kaya hindi na yan Kaya dito na lang tayo sa 3. Babantayan natin ng 3. Ipagdasal natin na they will remain unbound. Kahit anong kaso pa dyan. Jinggoy, tested and proven na yan dahil nakulong na siya nung panahon na yan ng Aquino administration, di ba? Yung PDAP scam, Napoles, nakulong na siya. Kaya lang na I think tinulungan siya ni Tatay Digong natin kaya nakalabas. Kaya malaking utang na loob ni Jinggoy Estrada sa mga Duterte dahil tinulungan siya ni Tatay Digong. Escudero, lalo na yan. Hindi nila kayang Nakita ko na ang independence ni Senator Escudero. Kahit nung siyang inilagay na Senate President after kay Subiri, akala nila is madikta nila si Escudero para matuloy yung charter change. Nagkakamali sila. Kaya ito, dahil abogadong hindi nila kayang takutin si
Escudero. Lalo na si Villanueva dahil he's a God-fearing lawmaker. Tingin ko dito kay Senator Villanueva, wala siyang kinalaman dyan sa flood control. Dahil yung party list nila na CPAC is anti-corruption ang kanilang plataforma. Kaya, let's pray. Pagkakaisa ng brave 13 senators.